morning. So, andito ako ngayon sa Ray Electrical, Marikina, no? Tatlo ko yung FD natin, pagkagaling natin ng Bicol. Nag-battery light indicator ulit siya, no? Sad to say, yung binili nating replacement, nasira na. So yun guys, isang gastos na naman para dito sa ating Honda FD, no? Bumiyahe tayo galing Bicol, Matnog, no? At okay naman, naging smooth naman ang ating biyahe. Wala tayong naging problema. Kaya lang, kahapon, pag biyahe ko papuntang Alabang, then pag uwi ko, bigla na lang umilaw yung aking battery light indicator, no? So, kinabahan ako since last November is kapapalit ko lang nitong alternator ko, no? So yung pinalit ko kasi is replacement lang that time, no? So gumastos ako around 4,000 pesos para dun sa replacement. So ayun, pagka-check ni Kuya, hindi na daw repairable, no? Since madami na sira, mas malaki na yung magagastos natin. Inopera niya ako nung assembly, no? Japan daw, recondition, no? So ayun guys, tinan nyo, mukha naman bago, na-recondition talaga. Ito yung ginastos ko para maayos ang ating FD, no? So alternator assembly is 6,800, service fee 1,200. Nangingi naman ako ng discount kay ate. Trinay ko if possible, na binigyan naman niya ako ng 200 pesos na discount, so 7,800. Nga pala, itong alternator ko na nabili is may 2 months warranty, no? So okay na din. And hopefully tumagal to, no? Medyo masakit na sa bulsa nangyayari dito sa aking FD, pero happy pa rin ako at satisfied dito sa kotse na to. So guys, I'm not discouraging you to own an FD, no? Pero kung bibili kayo ng ganitong sasakyan, make sure na may extra budget kayo para sa mga masisirang bagay, no? Since Honda to, medyo may kamahalan yung mga parts, no? So ayun guys, overall naman happy ako sa pagiging owner nito, no? Masaya ako dun sa performance niya. Masarap siya gamitin, no? Sa mga balak bumili ng Honda FD, good luck guys. Sundin nyo lang kung ano nasa puso nyo. Until next vlog guys, maraming salamat, no?